Mahalaga ka sa Kanya. Maligayang araw ng Linggo, kapanalig. Nasa 14 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa Kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sino man sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapa sa tahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sa kanya ang inyong kapayapaan. At kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na yun kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Kapag may pinapadalang tauhan ng isang boss para gawin ang isang mahalagang trabaho, karaniwang may hinihintay siyang ulat pagbalik. Ilan ang naabot mo, ilan ang nagtagumpay, meron bang resulta? Kasi sa mundo, ang sukatan ng tagumpay ay performance. Laging may bilang, laging may review. Pero ibang-iba si Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Bumalik ang 72 na may kasamang sigla at tuwa. "Panginoon, pati ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin sa ngalan mo." Tagumpay ito at natural lang na ipagdiwang. Pero ang sagot ni Jesus ay hindi ang inaasahan natin. "Huwag dyan kayo magalak. Magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit." Hindi itinatanggi ni Jesus ang tagumpay, pero itinutuwid niya ang pinanggagalingan ng ating tuwa. Hindi sa epekto, kundi sa ugnayan. Hindi sa dami ng bunga, kundi sa lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinapaalala niyang ang tunay na galak ay hindi nakasalalay sa ating tagumpay, kundi sa katotohanang kilala tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at tayo ay sa Kanya. Napakahalaga nitong paalala sa ating lahat, lalo na sa mga naglilingkod, nagtuturo, nagmimisyon, o yung mga sa simpleng pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Minsan ang sukatan natin ay kung may papuri, kung may bunga, kung may impact. Pero paano kung wala? Paano kung tila walang nakapansin, walang nagpasalamat, o walang pagbabagong nakikita? Hindi natin hawak ang resulta, pero hawak natin ang ating katapatan. At yan ang mas mahalaga sa Diyos. Ang sukatan niya ay hindi kung gaanong karami ang sumunod sa iyo, kundi kung gaano ka naging tapat sa Kanya. Kaya kapanalig kung napapagod ka, kung nagdududa ka kung may kabuluhan pa ba ang ginagawa mo, huwag mong kalimutan. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit. Kilala ka niya. Mahalaga ka sa Kanya. Hindi mo kailangang mapansin ng mundo para masabing matagumpay ka. Ang mahalaga, naglingkod ka ng may galak dahil una sa lahat, minahal ka ng Diyos. At tandaan, ang malalim na kasiyahan at galak na baka sa ating mga Kristiyano ang pinakamahusay nating paraan para dalhin ang iba pabalik sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, linisin mo ang layunin ng aming puso. Turuan mo kaming maglingkod ng tapat, hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kagalakan ng langit. Amen.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, Mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.